Trending na trending po ngayon mga kababayan, ito pong sinasabing COA report po na inilabas ng COA na mga overpriced purchases daw po ni Sara Duterte mga kababayan. Ibabahagi ko po sa inyo mga kababayan at ating pong pag-usapan dahil nakakakilabot po ito. Sobra pong, kung ito po ay legit na totoo, na mapatunayan na ito nga yung ginawa ni Sara Duterte. Sobrang doble-doble po yung patong sa mga presyo ng kanilang mga pinamili. Here's a summary of the Office of the Vice President's Equipment Purchases for 2023 to 2024. OVP po ito mga kababayan, hindi pa siguro kasama dito yung sa DepEd, nung nasa DepEd siya, as reported by the Commission on Audit. The OVP acquired 13 laptops for 3.92 million pesos. 13 laptops. Ang isa ay nagkakahalaga ng 300,000. CCTV units for 200,000 each. Cameras for 114,000 each, and MacBook Air units for over 120,000 each, among other assets. Ipapakita ko po sa inyo yung listahan na galing po sa COA. At ibinahagi din po yan ng Philippine Defense Forum. Sabi dito, here's a rundown of the Office of the Vice President's Equipment Purchases for 2023 to 2024, covering laptops, CCTVs, vehicles, and other assets as reflected on the Commission on Audit's latest report. Ito po yung sabi ni Atty. Jesus Palsis, mga ka-DDS, recap ko lang para sa inyo ha, baka magkalimutan. Sara Duterte through the OVP bumili ng motor vehicle at 1.2 million each. My goodness, ang mahal naman ng motor na yon. Ayan, inulit lang yan, laptop 300,000 each and CCTV at 200,000 each. Grabe. Pero pa yung mga televisions. Ito po yung infographic na kumakalat at yung galing sa COA. Itong graph na ito, pinapakita yung iba pang equipment na tila lumalabas na overpriced mga kababayan. So talaga naman pong, yan po ay, my goodness, nakakakilabot yan. Bakit naman po ganan kung sobrang, saan ka nakakita ng laptops na umabot ng 300,000 each? Kailangan magpaliwanag dito ni Sara Duterte dahil meron siyang audacity na paimbestigahan si Saldico dun sa kinasasangkutan nito di umano na overpriced laptops na panahon naman ng tatay niya ni Sara Duterte nung nag-purchase sila sa DepEd. Sabi niya, ginamitan daw ng confidential fund para paimbestigahan si Saldico, and ngayon, malalaman natin na may report ang COA patungkol naman sa mga overpriced laptops ni Sara Duterte na in my opinion, mas matindi dun sa overpriced laptops na kinasasangkutan di umano ni Saldico. Kasi kung di ako nagkakamali, yung mga overpriced laptops na pinurchase nila Saldico nung time ni Duterte ay 120,000 plus lang each. Ito naman kay Sara, 300,000 plus each. So kung totoo ito, talaga naman tayo po ay kinakawawang mga Pilipino. Kailangan magpaliwanag na dito ni Sara Duterte dahil hindi ito biro. Kaya kailangan po talaga na matuloy ang impeachment trial mga kababayan dahil hindi po natin malalaman ng katotohanan patungkol sa mga report na ito ng COA, patungkol dun sa mga di umano'y maanumalya or maling paggamit or tila ninakaw na confidential fund din Sara Duterte at yung kung ano-ano pang issues ng 7 articles, nakapaloob sa 7 articles na isinampa laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Kaya hindi po pwede na hindi matuloy ang impeachment trial. Iba po yung mga akusasyon ni Senator Trillanes na di umano'y sila Sara, yung magkakapatid na yan, ay tumatanggap ng pera mula sa illegal na or sa mga D-Lord. Hindi po biro ito, mga kababayan. Ito po yung mga seryoso at mabibigat na akusasyon. Kung hindi po mabibigyan ng closure or ang mga Pilipino, kung hindi mabibigyan ng closure patungkol sa mga issues na ito at mahalal na naman sila sa 2028, what if totoo pala mga kababayan ang mga reports na ito, ang mga akusasyon na ito. Kaya kailangan po na matuloy ang impeachment trial nang malaman natin kung totoo ba or hindi. Kaso sa ginagawa ni Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado na pinipigilan ng impeachment trial, umiiwas imbis na sagutin heads-on or diretsahang sagutin kung ano-anong dramang ginagawa sa social media, sa publiko, sa media, para lamang magkaroon ng ibang pag-uusapan ng mga tao. Kung ano-anong gimmick. Imbes na sagutin nyo ng diretsahan, ano ginawa? Nag-file ng TRO sa Supreme Court para hindi matuloy ang impeachment trial. Na-deprive ang mga Pilipino na malaman ng totoo. Tapos, yung mga kaalyado niyang senador, mga di umano'y involved daw sa kickback, sa flood control fund.
na di umano'y ninakaw. At ngayon, ang dami nag-suffer sa baha, namatay, nawala ng buhay, kabuhayan at bahay. Mga kaibigan, mga kababayan, bakit naman ganito? Hindi po ito katanggap-tanggap na. Dapat po maging accountable sila. Yung mga senador na katulong ni Sara na mapigilan ng impeachment trial na iyan, in-archive nila. Ngayon sila yung nasasangkot. Mga di umunoy tumanggap ng kickback. At saka mga nasasangkot sa mga campaign funds na galing sa mga contractor, campaign funds na hindi idiniklara sa SOSE. My goodness! Puro na lamang baka tiwalian ang maririnig natin patungkol sa kampo nila at mga kaalyado nila. Kaya talagang wala po silang credibility na magsabi na sila'y anti-corruption, na sila'y magrarally laban sa korupsyon. Wala silang integrity at kredibilidad. Hindi sila dapat pagkatiwalaan pag sinabi nilang sila'y galit sa kurakot at sa mga corruption. Nakakatawa mga kababayan dahil sila mismo ay nasasangkot, akusado sila at hindi nila pinapaliwanag ang kanilang panig or hindi nila hinaharap ang mga akusasyon laban sa kanila. Hindi nila binibigyan ng closure ang mga Pilipino para maibalik ang tiwala sa kanila. Puro sila pag-iwas, diversionary tactics at kung ano-anong drama, mga kababayan. Sabi dito sa balitang ito, Sara Duterte versus greedy politicos, tuloy ang laban sa kasakiman. Lalaban daw siya sa kasakiman, mga kababayan. Nakakatawa dahil siya mismo hindi niya maipaliwanag yung mga akusasyon laban sa kanya. Hindi niya malabanan, mapatunayan na inosente siya. Laban dun sa 7 impeachment articles na isinampa laban sa kanya. Siya mismo, hindi niya mapatunayan sa mga Pilipino na siya'y malinis, hindi siya guilty, tapos magsasalita siya na lalabanan niya ang kasakiman at katiwalian. Gusto lang niyang agawin ang narrative at i-project or i-present ang sarili niya na siya'y malinis at anti-corruption. But in reality, sa totoong buhay, hindi ganoon. Dahil siya mismo ay may mga kinasasangkutan di umano yung pangalan niya at involvement. From the time na mayor siya, up to now na vice president siya. Hindi tayo nabibigyan ng maayos na paliwanag, hindi tayo naliliwanagan, hindi tayo nabibigyan ng closure, tayong mga Pilipino. Tapos biglang ipepresent mo yung sarili mo na anti-corruption ka, nalalabanan mo ang kasakiman. Isang malaking joke. Mga DDS lang ang mauuto mo dyan. Mga DDS lang ang maniniwala dyan kasi sila, sabi nga ni John Magno, love na love ng mga DDS ang mga Duterte at ang mga kaalyado nila. Love na love, panatikong-panatiko, loyal na loyal, kaya namamanipula, kaya nagagamit, napapaniwala, nauuto. Unfortunately, sa kampo nila Sara Duterte, hindi lahat ng Pilipino ganun. Kaya nga hindi na umi-epekto yung pagrarally nyo, kahit anong propagandang ilabas nyo. Hindi ka pwedeng maging anti-corruption kasi nagsasalita ka lang ng against sa mga kalaban mo about corruption kasi ikaw mismo nadikdik patungkol sa confidential fund mo at sa mga issues na kinasasangkutan ng mga kapatid mo, ng tatay mo, ng pamilya nyo. Kaya nga dapat mga kababayan, suportahan natin yung panawagan or yung bill na isinusulong ni Senator Rizzo Ontiveros na anti-political dynasty bill. Dahil tignan nyo yung mga probinsya, mga lalawigan, sa mga kasuluk-sulukan ng bansa, ang mga milyonaryo, bilyonaryo dyan, mga political dynasty, habang yung kanilang mga constituents, hikahos sa buhay, naghihirap. Dahil ang mga political dynasty, talaga namang pinapamana na lang sa kanilang mga anak, apo, ang posisyon sa gobyerno, ang kapangyarihan, para protektahan ang clan nila, protektahan ang kanilang pamilya, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang negosyo, ang kanilang yaman para palalo silang yumabong at magpayaman. Yan po yung nangyayari, yan po yung realidad sa mga probinsya. Paano? Kasalanan din minsan ng mga constituents, tumatanggap ng bayad sa boto, binebenta ang boto, nagpapauto, masaya na sa mga ayuda. Pero naiangat ba nila ang buhay nyo? Hindi. Sila lamang ang namayagpag. Sila lamang ang naging masarap, komportable sa buhay. Pero kayo hindi. Yung mga political dynasty dyan sa mga probinsya nyo, sa bansa natin, kapag may baha, may sunog, may lindol, may bagyo, may flash flood, may kung ano mang sakuna sa Pilipinas, sila yung komportable, nakakatulog, sila yung ligtas, sila yung hindi apektado. Pero yung mga apektado, yung mga panatiko na boto ng boto sa kanila, yung mga uto-uto na ginagawa silang santo, Diyos, na sobrang halos sambahin na yung pamilya nila.
Hindi ba tayo magbabago mga kababayan? Ang tagal na natin ganito. Huwag na tayong pumayag na political dynasty ang namamayagpag sa bansa natin. Maraming magagaling na independent individual na tumatakbo dyan. Na walang kamag-anak, walang kasabay na kamag-anak na tumatakbo or nakaupo na nasa kapangyarihan. Walang ganon. Imagine sa Davao City, dating presidente si Duterte, ngayon mayor, yung vice mayor, anak, si Baste, yung congressman si Polong, yung isa pang congressman, anak yata ni Polong, tapos yung councilor si Rigor Duterte, tapos yung Omar Duterte, tapos si Sara Duterte, vice president, tapos si Kitty Duterte yata ang papalit at magiging councilor kung mag-move up si Baste Duterte at maging mayor dahil hindi po makalabas si Duterte. Puro na lamang ba ganito, political dynasty? Tapos hindi naman accountable kapag nabusisi at nakita yung mga irregularities at mga di umano'y katiwalian, umiiwas kung anong-anong drama ang ginagawa. Tapos ito malalaman natin, hindi pa nga naipapaliwanag ni Sara Duterte yung kanyang confidential fund at yung mga reklamo sa kanya, 7 articles of impeachment, may panibago na namang report ang COA, di umano, na lumabas na mga overpriced purchases naman, my goodness. Tapos si Bato sumisweldo ng hindi pumapasok. Tapos yung mga kaalyado nilang mga senador involved sa kickbacks di umano sa flood control fund. At saka sa mga campaign funds na hindi diniklara at galing sa mga contractor na may proyekto sa gobyerno. Ano ba naman to? Ano ba naman ginagawa sa atin mga kababayan? Matagal na tayong ginaganito. Wala. Malamang sa 2028 kapag hindi yun napanagot yung mga yan, kapag hindi sila naging accountable at hindi nagpaliwanag sa mga impeachment trial, hindi nila hinarap ang mga kaso nila at talagang nagpadala tayo ang mga otoridad at nautunan naman, wala. Sila ulit sa 2028. Eto ibibida ko na po sa inyo kasi ito naman talaga yung totoo eh. Si Senator Bam Aquino, mag-isa lang siyang Aquino na nakaupo ngayon. Wala pong ibang kamag-anak na nasa gobyerno. Si Senator Rizzo Ontiveros, mag-isa lang din. Si Mayor Leni Robredo, mag-isa lang din. And hindi po yung political dynasty. Pero tignan nyo yung nagagawa nila. Si Senator Kiko Pangilinan, mag-isa lang din. Pero sila yung nakakagawa ng maganda sa mga constituents nila, nakakapagpasa ng magagandang batas, nagiging productive, at merong kakayahan at kumpiyansang lumaban sa korupsyon. Kasi hindi sila involved. Nakita nyo naman, sila mismo sumasama sa mga rally against corruption. Kasi may mukha silang ihaharap. Pero yung mga DDS senators, nakita ba natin si Joel Villanueva, si Estrada, si Revilla, si Escudero na sumama sa mga anti-corruption rally? Hindi. Dahil sila ang nadadawit. Si Sara Duterte, si Marcoleta, mga kababayan, kung hanggang yun hindi pa rin natin nare-realize kung sino ang problema ng bansang ito, wala po tayong patutunguhan. Hindi po tayo uunlad at mananatili tayong lugmok sa nakawan, sa kahirapan, sa baha, sa struggle. Hindi tayo magiging matino at uunlad bilang isang bansa kung hindi tayo natututo. Kung hindi tayo natututo mga kababayan. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Kung hindi man tayo ngayon, sana yung mga susunod na henerasyon, ihanda na natin sila na magkaroon ng maginhawang Pilipinas. Kaya ngayon, ayusin na natin. Lumaban na tayo. Magsalita tayo at panagutin natin sila. Nakakaumay na, nakakapagod na. Overpriced purchases, confidential fund, flood control issues, mga magkakamag-anak, pamilya, may negosyo sa gobyerno, ginawang negosyo ang gobyerno, pinamana ang kapangyarihan, ang posisyon, sila na lang ang guminhawa. Tayong mga Pilipino, patuloy na naghihirap, hindi nagbabago. Kasi hindi rin tayo nagbabago sa pagpili at pagboto. At lagi tayong nagpapauto para maluklok ang mga tiwali at mga magnanakaw. Yan po yung nangyayari sa Pilipinas mga kababayan. Hindi tayo natututo. Pero sana, sa sobrang talamak at lala ng korupsyon sa bansa natin ngayon, sana matuto na tayo sa 2028. Yung mga gaya nila Trillanes yan, yung matatapang, matatalino, walang sinasanto. Talagang lalaban pag alam nilang nasa tama sila. Sana sila yung gawin natin mga pinuno sa mga susunod na eleksyon. Sana sila yung bigyan natin ng pagkakataon.
Dahil sila po talaga yung may integridad at kredibilidad na lumaban sa korupsyon dahil hindi po sila na-involve. Sila yung malalaya ngayon. Sila yung hindi nakukulong. Sila yung nagpapakulong. Pinakukulong nila yung mga tiwali at mga may kasalanan sa mga Pilipino. Sana po matuto na tayo mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.